Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang Inasang oras sa 6:34 ng gabi. At magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Gayon din siyempre sa mga kababayan natin sa iba't ibang sulok ng mundo. Sigurado nagtataka kayo kung bakit nakasingkaw ang inyong abang lingkod na si Romel Fuertes sa programang Usapan Legal. Sa ngalan of course ng regular nyong anchor person na sina Attorney Cheryl Adami Molina or Attorney Cam at si Attorney Rina Seco. Dahil nga merong importanteng lakad lamang sina Attorney Cam at Attorney Rina, kaya pansamantala po tayong nag-take over. Hindi naman nag-take over. Pansamantala po tayong humalili sa kanilang programa sapagkat sa mga sandaling ito ay meron po tayong binabantayan na napakalaking balita. Partikular ang mga development dyan sa mataas na kapulungan ng Kongreso or dyan sa Senado. Ito ay dahil sa maugong na balibalita, maugong na impormasyon na any moment from now ay nakatakda ng arestuhin itong si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ang ating pong kasamang si paring Raymond Paas ay nasa loob pa rin ng Senado, habang ang kasama din nating si Giselle Ricafort ay nagbabantay naman sa labas
ng Senate building para bigyan tayo ng update kung ano na ang mga kaganapan dyan sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Sige, wag na nating patagalin pa. Alamin natin ang sitwasyon sa loob ng Senado at naroon at kanina pa nag-aantabay ang ating kasamang si Paring Raymond Dadpaas. Paring Raymond Dadpaas, magandang gabi pare. Paring Romel, dito nga tayo sa Senado, pero kanina pa tapos yung sesyon, pero after ng sesyon na ito ay yung mga miyembro ng bagong majority ay may pulong dito sa second floor. Yung dating opisina ng Senate Minority Leader ni Senator Alan Peter Cayetano, dahil yun pa rin ang kanilang ginagamit sa ngayon, kanilang opisina, doon sila nagpupulong sa ngayon. Samantalang si Senator Bato de la Rosa ay umakyat nasa kanyang opisina sa ngayon na Paring Romel, nasa ikalimang palapag nitong Senate building. At doon yung kanina ay nakita natin na nag-Facebook Live, nananawagan ng suporta sa kanyang mga kakilala, kaibigan at ang taong bayan, mga supporters na mag-vigil dito sa labas ng Senado. Dahil doon sa natanggap umanong impormasyon na kailangang arestuhin siya after ng sesyon ngayong gabi. So in other words, Paring Raymond, maputol kita sandali. In other words, natanggap na ng opisina ni Senador Bato de la Rosa yung maugong na impormasyon na any moment from now ay maaring isilbi ang warrant of arrest laban sa kanya. Tama ba, Paring Raymond? Ang unang napag-uusapan kasi kanina, Paring Romel, kung may TRO o wala. Nandito si Attorney Israelito Torion. Yung abogado niya. Isa sa mga kanyang yung kanyang abogado na nag-file nung sila yung nag-file ng urgent motion sa Korte Suprema na humihingi ng TRO. Ayaw niyang i-detalye na parang kanina pa, Paring Romel, alam na nila yung decision ng Supreme Court. May advance information na sila na hindi na sila nakakuha ng TRO. At yun yung ang kanina. So ang sinasabi doon is ipinaliwanag niya kay Senator Bato kung ano yung kanyang mga options. At alam ang paliwanag naman dito, Paring Romel, ay wala tayong nakuha konfirmasyon kung natanggap nila yung impormasyon na posibleng i-enforce yung arrest. Pero alam mo natin yung paliwanag kasi ng mga abogado, Paring Romel, na once na hindi ka nakakuha ng TRO, ibig sabihin ay status quo. Tama ba? Kung mayroong warrant, ay enforceable na yung warrant of arrest laban sa iyo. Iyon ang paliwanag ng mga abogado dito, Paring Romel. So kung parang pakiwari namin dito ay alam din, law enforcer si Senator Bato, alam niya yung mga pwedeng mangyari sa kanya, lalong-lalo na. At kung pwede siyang puntahan ng mga law enforcement agencies. Pero ang sabi naman kanina ni General Maua Plasca, yung chief ng Office of the Sergeant at Arms na mista ni Senator Bato sa Philippine Military Academy, ay ang instruction sa kanilang Senate President Alan Peter Cayetano, walang papapasukin ng mga law enforcement agencies kapag sila ay nag-coordinate, NBI man yan o Philippine National Police, Paring Robin. So bale, kung hindi sila nakakuha ng BRO at tuloy ang pagsisilbi ng warrant of arrest galing sa ICC, wala na bang ibang legal remedy or legal option para, of course, siyempre ang inaasahan ng kampo ni Senador Bato de la Rosa, mapigil ang pagsisilbi ng mandamiento de arresto? Wala nang ibang legal option? Umapila or what?
Yun ang hindi natin alam. Diba? Pero ang ano kasi naman dito is yung ang pagkakabanggit nga ay yung lumabas kasi na once na hindi ka nakakuha ng TRO, kumbaga tatagal pa yung proseso dahil nga kailangan ng kailangan ang ano to tawag dito, kailangan pa ng comment, pinako-comment pa yung mga parties concerned in 72 hours. Yun ang pagkakataon niya baka sakali kung makakuha siya ng karagdagang relief, legal relief dito sa kanyang kinakaharap na warrant of arrest na hindi natin alam kung yun ay conforme na doon sa paniniwala ng kanyang mga kakampi dito, yung bagong mayorya ng Senado, na maari lamang siyang arestuhin kung may kautusan ang lokal na korte. Hindi na sila dumaan sa mababang korte, dumiretso sila sa Korte Suprema, hindi naman nagbigay ng TRO yung Korte Suprema at pinako-comment pa yung mga parties concerned. Yun ang hindi natin sa ngayon, paring Romel, hindi pa malinaw kung ano ang alam natin na yun ay kabilang doon sa kanilang pinagmimitingan sa ngayon nila sa office ni Senator Alan Peter Cayetano at yung iba pang mga senador na nandito pa sa ngayon na paring Robin. Yung binanggit mo kanina na 72 hours na grace period, paring Raymond, dahil nga hindi sila nakakuha ng TRO, sa aking paliwanag, yun naman ang gagamiting bargaining power, kumbaga, ng mga magsisilbi ng warrant of arrest. Yun na nga, diba? yun ang kabilang sa issue nito. So kaya, depende sa kaninong side ito. Kaya kasi nga, kung yung mga gustong isilbi yung warrant, dapat pwede nang isilbi dahil walang TRO. Pero doon naman sa kabilang banda, yung kampo ni Senator Bato, hindi nila maaaring i-enforce dahil may 72 hours pa na grace period na mag-file ng comment yung executive department doon sa kanilang petition na inihain sa Korte Suprema. Kaya lang, alam mo naman paring Romel, yung experience natin dyan, kapag ganyan, dribble na lang yan tama. Pero kung may will, ay talagang kayang gawin, kung ano man yung kayang gawin ng mga law enforcement agencies, ay maaari nilang gawin, ay maliban lamang kung merong mga negosasyon na mangyayari in between para mapagbigyan yung iba't ibang mga kahilingan ng mga partido. Medyo kakaiba rin talaga paring Romel itong kaso ni Senator Bato de la Rosa kumpara doon sa mga naunang tatlo na senador na nag-hold hold up kung tawagin nila yung nagkanlong, yung nagkulong sa Senate building. Nagpa-custody. Si Senator Juan Ponce Enrile. Ano yung complex crime of rebellion yata yung kanyang kaso noon doon pa sa lumang Senate building. Doon sa ngayon ay National Museum na. Then sumunod Senator Leila de Lima. Yung si Senator de Lima ay nagkanlong din dito, pero pinagbigyan si Senador dating Senador Trillanes, hindi ba ganyan din ang nangyari? Pangatlo si Senador Antonio Trillanes nagkanlong din dito, pero nung lumabas yung warrant of arrest ay wala na siyang recourse kundi nagpahuli. Nagpahuli sila itong dalawang ito at nagpakulong. Hinarap nila yung kanilang mga kaso. Ang problema dito kay Senator Bato, yun ang kino-question nila paring Romel, galing daw sa isang international court na unang-una, paniniwala nila doon sa kanilang grupo, wala na daw jurisdiction sa Pilipinas dahil hindi na nga tayo miyembro ng International Criminal Court. Ang sagot naman, pero ang sagot naman ng kabilang panig, hindi na nga tayo miyembro ng ICC. Pero yung reklamo at yung mga pagkakataon na nakapaloob doon sa reklamo, yung mga krimen, nangyari during the time na tayo pa ay miyembro ng ICC. Yun na nga. Yun yung katwiran naman doon sa kabila. At narinig na natin yung mga magagaling na abogado nagsalita tungkol sa bagay na yan. So, yun yung kakaiba dito. At kita mo naman yung panawagan kanina nitong si Senator Bato
Emotional na siya eh. Makikita mo Oo nga. emotional na siya. Saka halatang stress na si Senador Bato de la Rosa kahit pa kaninang umaga nagawa niya pang kumanta. Oo, pero Diba? ngayong hapon iba na yung ito yung nakikinay FB itong kanyang Facebook live ganyan ay pinadala ko din yung link kanina ay talagang makikita mo stressful na yung kanyang itsura. So, paring Raymond, gaano katotoo yung mga natatanggap naming impormasyon dito sa news desk na pinaklear na daw ang Senate building for any eventuality? Gaano katotoo, paring Raymond? Ang pagkakabanggit naman ni General Pasca kanina ay nag-level up lang sila ng security. Pero ang alam mong kapansin-pansin dito simula nung nangyari yung NBI versus USA incident nung gabi ng Lunes, ang may mga nagdadala na ng makakapag. Oops. Paring Raymond? Naputo lang signal ni Paring Raymond. Sige, mamaya babalikan ulit natin si Paring Raymond. In the meantime, ang oras muna natin, 6:47 ng gabi. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Yung may gusto lang po talaga akong patunayan, and then ayun nga po dahil kakulangan din sa kagamitan nung time na yon, then syempre gamit ko na rin po ito, and medyo malayo-layo na po kami, ginagamit ko po siya pang delivery. And then nung time na may nakakasama na ako mga kaibigan ko na sila po talaga yung naglalaro sa nagamit yung mga bikes na ganito. And then na-influence po nila na baguhin pa yung bike ko, and then more on napalitan ko po siya para maging isang racing na bikes po. Hoping pa rin ako na maging part ng Philippine team, so para makapag-perform pa po at may pakita ko pa yun kung ano po yung kaya ko pa. Hi, I'm Zedric Honorica, national record holder ng Men's Elite Sprint. Panoorin ang aking exclusive interview sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV.
Balik po tayo sa inyong programa ang usapang legal sa ngalan ni Attorney Cheryl Adami Molina o Attorney Cam. Pansamantala pong nakaupo ang inyong pong lingkod si Romel Fuertes. At sa oras na 9 na minuto bago sumapit ang alas 7 ng umaga. Ang binabantayan po natin ay ang sitwasyon dyan sa Senado. Sa harap po ng malakas na usap-usapan na any moment from now ay maaaring isilbi ang warrant of arrest galing sa ICC laban kay Senador Bato de la Rosa. Lalo pong lumakas ang tsansa na hindi mapurnada ang pagsisilbi ng warrant of arrest dahil nabigo po ang kampo ni Senador Bato de la Rosa na makakuha ng PRO o Temporary Restraining Order mula sa mataas na hukuman. Balikan nga natin kung ano ang sitwasyon sa loob ng Senado. Standby ka lamang dyan, Giselle Ricaporta. Ikaw ay nasa labas ng gusali. Dito muna tayo uli kay paring Raymond at Paas. Paring Raymond? Parang Romel, si Senator Bato de la Rosa ay bumaba. Kasi di ba sabi ko, nag-meeting yung mga senador na kakampi niya, majority, yung bagong majority dito sa opisina ni Senador Alan Peter Cayetano, ay bumaba mula sa kanyang opisina sa ikalimang palapag, bumaba dito at pumasok doon sa opisina ni Senador Alan Peter Cayetano. Kasunod dito, maya-maya, bumalik Senador Dante Marcoleta, nagpunta, pumasok din doon sa loob dito. Ay, medyo lalayo lang ako dito. So sa ngayon, nasa opisina sila ni Senate President Cayetano. Tama ba, paring Raymond? So mayroong meeting, meeting doon sa loob. Yung mga majority, hindi ko lang sigurado kung sino-sino, pero yung kanina ang sigurado ako nang nagpunta doon na nakita ko, Senator Alan, Senator Loren, ngayon si Senator Amy, ngayon Senador Bato, Senador Marcoleta. Hindi ko alam kung yung iba pang mga miyembro ng kanilang hanay ay naroon pa din hanggat sa oras na ito. Dahil wala pa namang lumalabas, maliban Senador Marcoleta na umalis kanina, pero mukhang may yung personal necessity lang at bumalik. After na bumaba itong si Senador Bato de la Rosa at pumasok doon sa opisina ni Senador Alan Peter Cayetano. Ang paliwanag pa rin, Robel, doon sa sinasabing maagang pinauwi yung mga empleyado. Yes. Ang sabi ni Secretary Dong Mendoza ng Office of the Senate Secretary ay maaga nilang pinauwi yung mga lalo na wala namang kinalaman sa presyon kanina dahil nga dito sa mga rally na nakaharang dito sa harap ng Senado para mabigyan ng pagkakataon kasi yung kung bababa sila medyo maglalakad ng malayo-layo kasi nga nakaharang fully close itong gate ng Senado kaya kailangan na maglakad ng malayo. Inagahan nilang pinauwi yung mga empleyado ng Senado. Ang mga naiwan lang kanina itong mga secretariat na assign dito sa session hall. Pero na natapos yung session, yung iba nagsiuwian na rin. So ang naiwan lang dito, nakikita ko yung mga staff ng mga senador na nandito pa. Especially itong bagong majority. Sila yung nandito pa sa ngayon na nakikita natin, lalo-lalo na dito sa ikalawang palapag, malapit lang dito sa mismong Senate plenary parish. What about yung security sa loob ng Senado? Parang Raymond? Sabi ang paliwanag na nila ay heightened security. Yun lang yung pagkakabanggit kanina. Kaya makikita mo na nitong mga nakalipas na araw, yes. Or yung mga security ay dinagsagan nila, hinigpitan nila. Lalong-lalo na nga yung impormasyon na mayroong posibilidad na may mga law enforcement operations na isasagawa ngayong gabi. So as we speak, paring Raymond, 4 minutes before 7 o'clock, wala kayong naamoy, namamataan, or natatanggap na impormasyon na nasa paligid-ligid lang ng Senate building ang grupo na magsisilbi ng warrant of arrest laban kay Senador Bato de la Rosa? Kung
nandito ka sa loob pa rin, hindi mo na maramdaman eh. Kaya lang, mahigpit naman yung bilin na walang papapasukin. At yun ay hindi natin alam kung ay mananatili itong ganitong klase ng kautusan para dito sa mga opisyal at tauhan ng Office of the Sergeant at Arms, Paring Romy. Hindi sa gusto nating gatungan na mapataas pa ang tensyon na Paring Raymond, pero hindi naman lingid sa kalaman ng ating mga kababayan na nitong mga nakalipas na araw ay nakikita natin sa mga video sa social media na yung mga tauhan ng Sergeant at Arms ng Senado ay inisyuhan ng long firearms. Ngayon ba, ganun pa rin ba ang setup nila, Paring Raymond? Meron silang ginagamit yung MP5, yung semi-automatic rifle. Meron naman talaga silang ganun, parang Romel. Kaya pag meron silang operation sa labas, yun ang ginagamit. Pero ngayon, magugulat ka, dito sa mismong loob, may mga nakabitbit. Especially doon sa mga maituturing na mga security area na binapantayan nitong mga tauhan ng Office of the Sergeant at Arms. So sa ngayon ay nagpupulong ang grupo ni Senate President Cayetano, Paring Raymond, di ba? Oo, yun tingnan, silis na ulit. Ay, sandali. May nawas na naman dito. Tingnan natin, sinintong dito. Lumabas. Sige. Ang inyo po napapakinggan ay ang reporter natin sa loob ng Senado, si Paring Raymond Paas. At siya ay personal na makakasaksi kung ano na ang nagaganap sa loob ng gusali. Sa harap ng malakas na usap-usapan na aarestuhin, isisilbi ang warrant of arrest laban kay Senador Bato de la Rosa. Paring Raymond? Media pa rin ito. Makasama natin dito. Meron na bang lumabas na senador mula sa loob ng opisina? Yes. Sige. Harangan na itong daanan. Papasok doon sa mismong opisina ni Senator Alan Peter Cayetano. Dahil katapat na katapat, malapit na malapit dito sa elevator ko siya. Kaya kung may aalis at lalabas, kitang-kita namin. Dimaan dito. So far, wala pang lumalabas na senador? Wala pa. Wala pa. Pa rin. Ano yung parang nagkakaluskusan dyan, Paring Raymond? Pinapaatras na. Membro ng media. Matuto ko yun. Baka tapos na ang meeting, hindi kaya, Paring Raymond? Wala. So anong Paring Raymond? Kayo itinataboy na yata dyan, Paring Raymond, Yung po mga miyembro ng media na nag-aantabay sa meeting sa loob ng opisina ni bagong Senate President Alan Peter Cayetano ay unti-unti nang pinalalabas. At kabilang dyan sa mga mamayag, of course, ang ating kasamang si Paring Raymond Paas. Yan po ang sitwasyon sa loob ng Senado. At ngayon, alamin naman natin ang kaganapan sa labas ng gusali. Maroon natin kasamang si RH number 15, Giselle Ricaport. Giselle? Oops, naputol si Giselle Ricaport. Itatanong natin kung yung dami ba ng mga nagrarally dyan sa harap ng gusali ng Senado ay nadagdagan ba o nabawasan pa? Sapagkat 2 araw nang nagkakaroon, tama ba? 2 araw o 3? Mula ng
biglang lumutang si Senador Bato de la Rosa sa Senado ay hindi na naputol ang rally ng mga sumusuporta sa kanya. And of course, dumagsa din ang mga tumututol naman na hindi maaresto si Senador Bato de la Rosa. Okay na si Giselle Ricafort. Giselle, mula sa labas ng Senado. Lakay. Yes, go ahead. Lakay. Go ahead, yeah, Giselle. Lakay Romel, walang arestuhan sa ngayon kay Senator Bato de la Rosa. Iyan yung kinumpirma ni OSAA Acting Chief Retired Major General Mau Aplasca sa ambush interview ng media dito sa labas ng Senado ngayon. Wala daw natanggap na koordinasyon yung OSAA mula sa anumang law enforcement agency na aarestuhan nila si De La Rosa ngayon. Sinabulaanan lakay ni Aplasca na may mga operatiba na ng National Bureau of Investigation sa loob ng mataas na kapulungan. Nagbigay umano ng commitment si NBI Director Attorney Melvin Matibag na susundin nila yung rule of law. Una, sabi ni Aplasca, hindi raw aarestuhin si Bato ng walang arrest warrant mula dito sa lokal na korte at kailangan muna na makipag-ugnayan kung sino man yung arresting team kay Senate President Alan Peter Cayetano. Pakinggan natin yung bahagi ng ating panayam. Maliwanag naman na sinasabi ni Senate President na no arrest can happen inside the premise. At saka if there will be arrest, it will be by virtue of an order of a local court. Pero sir, what happens if may mga dumating na arresting officers? Again, based on the order and instruction to the Senate President, we will not allow it to happen. Hindi sila papapasa sa Hindi na po mangyayari yung nangyari nung Lunes na may pumasok po na NBI na nag-aabang po Hindi kay na po. Senator De La Rosa. As long as I'm the Sergeant at Arms, it will not happen. So malinaw yan. Lakay Romel. Go. Lakay Romel, ngayon lamang ito nangyari. Naabutan natin na palabas si dating Senate President Tito Soto mula sa Senate building. Hinarang sa lakay ng ilang taga-suporta ng Senator Bato de la Rosa at yung ilan lakay na hindi pa natutukoy kung sino-sino ay binuhusan ng tubig yung kanyang sasakyan. Nagsakitaan lakay dito. O lakay, baka diyang nagkaroon ng tensyon dito dahil nahirapan na umabante doon sa pagkalagpas ng barikada ng mga pulis yung sasakyan ni Senator Soto sapagkat may ilan nga na humarang sa kanyang sasakyan magkabilang gilid habang kung hindi ako nagkakamali ng bilang 2-3 yung nambato sa kanya o nambasa ng tubig sa kanyang sasakyan. Ng sitahin naman ng mga tauhan ng National Capital Region Police Office ay nagtuturuan kung sino yung gumawa ng pangaharang o ng harang kay Senator Soto at sino yung nag-isa sa kanya o nagbasa ng tubig. Lakay, alamin pa natin kaya marami pa bang relista sa labas marami ng pa. Senate Lakay, building? marami pa. Halo-halo naririto ang mga taga-suporta ng mga Duterte. Ganyan din yung mga taga-suporta ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na kanya-kanya lakay na nagsasagawa ng protesta. Sa kabilang panig, hinihintay nga nila na matangay daw ang Senator Bato de la Rosa patungo sa International Criminal Court doon sa The Hague, Netherlands. Pero ang pagkumpirma naman o paggarantiya o sa Mau Aplasca sa ngayon, walang mangyayari More or less, Giselle, more or less, ilan ang estimate ng kapulisan sa mga nagrarally dyan sa labas ng Senado? Meron bang 200? Sa tatanungnan nating lakay sa naka-possession dito na National Capital Region Police Office simula kaninang umaga ay lakay sandali lamang may nagkukumpulan dito sa pinakaharap ng Senate gate. Tingnan natin kung sino yung darating. Sige. Ang inyo po na papakinggan ay si Giselle Ricafort, ang RH number 15. Siya naman ay nasa labas ng Senado at pinaantabayanan din ang mga magiging susunod na kabanata. Kanina, while ago, ay binanggit ni Giselle sa pamagitan ng kanilang ambush interview sa pinuno ng Sergeant at Arms. Ayon sa kanya ay walang mangyayaring pagsisilbi ng warrant of arrest kay Senador Bato de la Rosa. At hindi na raw mangyayari yung
nangyaring komosyon noong Lunes or Martes nang si Senador Bato de la Rosa ay hinabol ng mga miyembro ng NBI na magtatangka sanang isilbi ang warrant of arrest laban sa kanya mula sa International Criminal Court. Ready na ulit si Giselle? Okay na, Giselle. Oops, naputol si Giselle. Giselle Ricafort mula sa labas ng Senado. Si paring Raymond, okay na ba si paring Raymond at Paas? Okay, sige, habang inaantabayan na natin ang report mula kina paring Raymond at Paas sa loob ng Senado at kay Giselle Ricafort sa labas ng gusali. Oras muna natin, 7 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi. This time check is brought to you by Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Help stop cavities before they start. While keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo. Tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot. Mahal ang gamot. Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa. Mr. President, pwede pa yakap. Tulad ng Yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines. Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital. Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit. May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care. Ikalat natin yung balita
para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino. Fabton, amoy nakaka-joyful. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Flash Report. Flash Report! Meron po tayong flash report sa oras na alas 7. Magpapatupad ng lockdown ang Senado. Naroon pa rin natin kasama si RH number 28, Paring Raymond Dadpaas. Paring Raymond. Paring Raymond. Paring Raymond Dadpaas. Yes, Go ahead. Nagdeklara ng lockdown si General Mao Lapka at head ng dito sa Anong oras, Paring Raymond, ang umpisa ng lockdown? Sino yung nagsasalita, Paring Raymond? Paring Raymond? Batay po sa nakuha ang impormasyon ng ating kasamang si Paring Raymond Dadpaas, magpapatupad po ng lockdown ang Senado any moment from now. Tama ba? At batay dun sa ipinadalang video ng ating kasamang si Paring Raymond, at nilabas yung kanilang mga MP5, yung mga semi-automatic rifle na mga Tapos dito, umakyat din yung mga taga-Philippine Marines na in full battle due. Nakikita natin kanina. Dito sa, dito sila sa gilid. Pinatabi kami. Dahil nakikita ko yung kanilang nilalagyan. Ang pagkakabanggit dito ay hindi yung i-akyat daw yung articles of impeachment yung narinig natin. Kaya walang hindi pwedeng ito. Hindi na tayo pwedeng natin yung makaganapan dito. Paring Raymond, anong oras nga uli ipapatupad ang lockdown? Habang tuloy, yung pulong sa loob mismo ng opisina ni Senator Alan so, tayo mga nasa mga dito, wala lang pwedeng siguro po kung sa kasakali man ay kung lang yung mga piling ating lumabas kaya ay pumasok dito sa Senado dahil na kita natin yung security dapat lang matataas yung
At wala naman utos na arrestin itong si Senator Bato ngayong gabi. Si Atty. Sudailito pa rin, huling nakita kong pumasok dito sa opisina ngayon. Senator Alan Pico. So, umami na yung mga taong doon na naroon sa kanya. Ito, nakikita ko doon sa video, parang Raymond, nagsusot ng bulletproof vest. Yung mga tao ng Sergeant at Arms. Ayun, kita na ito. Lumabas si Senator Bato at inisultan yung mga tauban. Nandun na, pasok mo sa ito. So isa-isa na sila lumalabas, parang Raymond. Mula sa opisina ni Senate President Cayetano. Nandun pa sila, hindi nagsara yung elevator. Dahil nga, alam natin, bakit pa pa yung turo ng elevator. So tapos na yung meeting nila, parang Raymond, tama ba? Parang Raymond? Lumupas pa ito, so pagbalik dito kung sakaling kaya lang. So lumabas siya. Lumabas na dito sa opisina ni Senator Alan Pico sa grupo ni Senator Ronald Bato de la Rosa at may mga kasama siyang mga head. Ganon din yung mga staff na umalis sa ngayon dito sa aming kinararating sa kalagang panapanta nitong Senate building. So parang Raymond, oo. So bali, mananatili pa rin dyan si Senador Bato de la Rosa sa loob ng Senado? Yun ang ating pagkakaintindi. Dahil kaya nga nila lockdown para kumbaga hindi pwedeng pumasok ang sino man. Kung meron mang papapasukin ay yung mga piling-pili lamang na dadaan sa matinding security screening para maaaring makapasok dito sa Senate building sa oras na ito paring. Okay. So anong oras nag-umpisa ang lockdown, paring Raymond? Kanina pa. Just siguro mga 10 minutes ago. 10 minutes ago. 10 minutes ago. Utos na lockdown. Natawa ng BNP na pumasok. Ay, ito yung mga pulis na sa pumasok. Umakyat sila dito sa second floor. Natawa ng PSPG nandito sa umakyat. Hindi natin alam kung anong dahilan at umakyat itong ito. Ang binanggit mo kanina, paring Raymond, pati yung mga naka-detail dyan na miyembro ng Philippine Marines ay umakyat na din. Tama ba ako, paring Raymond? Oo, in full battle gear yung mga tao ng Philippine Marines. Andun sila o sa dulo-dulo. Naka-public sa bahagi ng first room. Ayan. So sino pa ang inaantabayan ngayon, paring Raymond? Magpapaunlak ba ng panayam? Mayroon pa silang tulong doon sa loob. Bigyan natin. Walang pinantabayan namin kung mayroon pang ibang mga lalabas doon sa galing doon sa ng teka, sige. General Aplaska bumaba ulit. Pausap. Parang may briefing sila. Or wala bang nagpaabot sa inyo dyan ng impormasyon na magpapaunlak ng panayam?
nakausap niya yung mga tawanan sa hindi, pumasok sila sa CR ng mga lalaki. Yan, yung mga yung mga marines, police, pumasok doon sa men's CR. Maaaring din magkakaroon ng taping para hindi tayo hindi marinig. So, ano naman yung pag-uusapan dito sa kung ano man itong mga instruction na kanilang iparating dito sa mga tauhan o mga nangyayari ngayon dito. Hindi pa malinaw kung anong kaso. Paring Raymond, may idea ka ba, Paring Raymond, kung tama yung natanggap nating impormasyon na binanggit ni Aplaska na we are arresting somebody. Tama ba, Paring Raymond? Mayroong term na gano'n kanina, kaya we are going to have lockdown and we are arresting somebody. Please go down. Yeah. Or we are giving 5 minutes. Hindi namin alam. Hindi malinaw kung sino. Kaya nga. Ano itong mga pag-uusapan natin ngayon ikot palayo makikita Okay. So wala talagang kumukurap, ha? Hindi na yung ganun kagalit. So wala. Sige. Yung medyo atrap na ako dito, medyo magulo na yung usapan dito. Hindi na namin alam po bakit kailangan ng mga full battle gear at kung ano ang magiging parang gano'n, bakalik sa mga kaganapan dito. In the meantime, yung mga sitwasyon na dito sa Senado. Okay. Ayan, napakinggan niyo po ang sitwasyon sa loob ng gusali ng Senado na ilang minuto pa lamang ang nakakalipas ay nagpatupad ng lockdown. Ibig sabihin talagang super higpit na sa loob ng gusali ng Senado. Meron pa tayong 7 minuto bago sumapit ang oras natin, alas 7:23 ng gabi. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Wala nang paghimik. Totoo lang ang intensyon. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa Sigurado!
Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga RH. Tuloy-tuloy po tayo sa pagtugaygay, pagmomonitor sa mga kaganapan at mainit na eksena dyan po sa loob at labas ng Senado. At andyan pa rin natin kasama sina paring Raymond Dadpaas at sa labas naman ng Senate Building ay si Giselle Ricafort. A while ago, ang binabanggit ni paring Raymond Dadpaas ay nagpatupad po ng lockdown ang Senado. Ito ay sa kabila po ng commitment kay sa hepe ng Sergeant at Arms ng Senado na walang magiging pagsisilbi ng warrant of arrest laban kay Senador Bato de la Rosa ngayong gabi. Kahit pa hindi pinagbigyan ng Korte Suprema ang hiniling ng kampo ng mambabatas na mag-issue
ng warrant of arrest mag-issue ng TRO o Temporary Restraining Order para mapigilan ang pagsisilbi ng mandamiento de arresto mula sa International Criminal Court. Antabay lang po tayo ha, huwag po kayong bibitiw. Pero ang oras muna natin, alas 7:31 ng gabi at susunod na ang programang Lunas. Sa ngalan po ni Atty. Cheryl Adami Molina, ito ang inyong lingkod si Romel Fuertes. Magandang gabi sa ating lahat. Pilipinas ang oras, alas 7:32 ng gabi. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst